Ako kasi aircon sa likod. Kung tuyo na yan, ano mo na yan, baka lupa rin pa yan sa madaling araw, mabasa. Ayan, titignan. Jacket ko, makamalimutan pa. Saan dyan oh? Saan? Saan sa mga bag? Ayun oh, sa upuan ni Eldrick. Ako nilagay. Baka dyan din makatulog sa biyahe. Pagbubuhatin mo, ayusin mo yung
itlog si Mia bukas may gatas ng mga konti. Pag pinapakain mo siya, iupo mo, isabay mo sa pagkain mo. Ay, pambili pa ng pandesal. Oh. Yung 60 ba ang iitan niya? Kala ko yung sukli sa'yo na. Ay, hindi, sa akin pala yung sukli, tama. Oo. 30 lang ba? 30. 30 lang. Dapat na 40 to 50. Hindi, 30 lang. Marami pang merienda. Merienda. Bili mong peanut. Yung maliit na peanut. Kulang yan. Huwag ka nang bumali. Sa 30 lang. Akan yung sukli. Huwag ka nang bumili. Ayos ah. Ano yung sukli, ha? 30 lang, ha? 70 yung sukli ko. Ba. Asan na yung tugtog? Ba't nawala? Wala mo, konti. Tuloy pa rin pala pakunta sa Wawa. Ay, Manonood na lang muna kami ni Mia. tumigil ka Pag man. uwi no? Nood lang muna kami oh. Dahil tao. Pamiesta naman dyan no? Pukpukin kita dyan. Mark, yung paglilinis, yung basahan. Hindi ka tatagalan 30 minutos sa basahan. Linisin na yung baba, iusog yung mga walisan muna lahat. Bago yun imamap. Punasan na yung pumiliya. Tapos ang priority mo sa umaga pag alis ni uniform si Eldrick, hindi yan PE. Bukas. Ang priority mo sa pag niya bukas is yung mga pusa papaliguan mo sa labas. Ko araw-araw ng turuan yung mga unahin mo si Kisha, sabunin mo ng maayos yan. Yung sabon nasa labas, yung kulay green. Lalo na yung banda dito yung sa tiyan. Hindi marunong maglinis sa sarili na yun eh. May sugat yata yun. Baka may sugat yun kaya ganun yung katawan. Hindi, pagka nadidikit siya sa pagtae, wala na, ganun na. Nahihirapan siya tanggalin din sa balahibo niya. Yung balahibo pa naman niya maligas pa. Hindi maano yung balahibo niya. Madulas.
Basag yung isang ano kanina eh. So, Yung isa, basag na ba ito itim? Hindi. Buo dapat yon. saan ang basag? Sa ibabaw. Ay, May... hindi, basag na talaga. Okay. Kala ko, Kailangan ko yun para sa mga puti, pati hiwalay ng mga ano. kala ko nalabasag sa labahan eh. Saan ba binili yung gano'n? Yung ba in-order online yung mga yan? O sa Pasig, yan naman yun yan. Ah, hindi. Sa Pure Gold siya yata eh. Hindi pa rin talaga natatapos tong ginagawa nila rito. Pag umaga tinatakpan lang nila muna eh, tas pag gabi sisimula na naman sila magbungkal. Dapat talaga ang gawa sa mga ganito, isang gawaan na lang na for good. Galing.
kabilang side. Kung emergency, mag-hazard ka dapat. Yung mga ginagawa eh, kasi dito may nakaharang. Laking truck nito, auto. Ay, laki. Ito, hinuli. Ay, hindi. Humihibo lang. Laking truck.
20. Sa harapan. Umano ko na, bumalik ka na ng pandesal sa labas. Oh. Eldek, timplahan mo na ng Milo. Yung isang Milo, hinahati ko lang sa kanilang dalawa yun, ha? Oo, yung ginagawa Sa ko cup, pa saka sa ano, tas kalahati lang. Hindi mo pupunuin yung ano, para magkalasa, ubusin niya, ha? Oo. Teka, tatayo muna ako. Bigay mo sa akin yung bag. Mahulog ID mo niyan. Masabit yan. Masabit sa leg mo. Nakakatihan kasi yung batok ko. Nahuluwa naman yung ano, mababagsak na gano'n. Ano? Parang wala bang ano sa likod yan? Ha? Wala ano sa dito mo. Dapat meron yung dito. Oo. Oh. May pagyuko mo, gumanyan yan. Hindi naman malalaglag yung dede ko eh. Nandiyan lang naman yan eh. Hindi naman malalaglag. Lalabas yung ano. Hindi dapat lumabas. Ah, Yun na. May sipon ako eh. pareho tayo. Pagalig ka pa. Ay, iniisahan mo lang ako. Salamat ka. Nakakarami ka. Anak mo ha? Oo, yan. Tulog naman, di ba? Oo. Sige.
Hello and good night mga idol. Thank you for watching my channel, Marvelous Mark TV. Ngayon dito sa may BGC nagtatanggal na sila ng mga decoration na ginamit nila nung Pasko. Yung mga malalaking ribbon tsaka pailaw nila, inaalis na nila rito. Ngayong gabi tinitest natin tong pag-record ng free na Temu dashcam na camera. Na avail kasi namin tong camera na to. Merong post sa Facebook na kapag ka nag-order ka sa Temu ng parang mga worth 300 or 400 pesos na items, magkakaroon ka ng free na dashcam na ito, security camera. So ano yung wife ko nag-order ng kung ano-anong mga kung ano-ano lang katulad na sponge, mga ganun. Yun, pinadala naman ni Temu itong free na camera. At saka sinalpakan natin siya ng 64 gig na memory, micro SD. Sana nare-record tong video na to, no? Yung unang instance kasi na nakapag-record talaga ako ng maayos, kasi nung unang sinalpakan namin ng memory, hindi nabasa yung yung laman. So nakalagay sa parang nung sinalpak na sa computer, hindi ma-read yung file format. Tsaka lumabas kasi dito nung nakaraan, full na siya. So yung pangalawang test ko, umagang drive yun ganito rin, pasundo ako sa asawa ko sa office nila dyan sa BGC. Bali kapag ka nag-record tong camera na to, kasi meron siyang front camera, makikita mo yung harapan, yung kalsada, yan yung front view nya. Saka meron siyang camera sa loob na makikita mo yung sa loob ng sasakyan. Pag nakapag-save siya ng file, every 1 minute sinesave niya yung file. Tapos ang mga file size niya nasa 250 something megabytes per 1 minute na video. Tapos meron siyang separate na folder kapag sinaksak mo na yung memory card sa computer mo. Yung isang folder, bale ang kuha niya puro lang sa front camera, pero every 1 minute yung interval niya, yung kuha niya. Yung isa namang folder, puro lang sa loob ang video. Kasi kaya ko siya nalaman na gano'n dahil meron kasing option tong camera na to na pag pinindot mo, matatagil mo yung view. Kasi ngayon habang nagbabiyahe tayo, ang nakikita ko rito sa pinaka screen niya, sa malaking portion niya, yung harapan na view. Yung view sa loob, maliit lang siya na window, nasa bandang upper right. Meron siyang option na itagil na ang makikita mo, loob lang, pwedeng hati, kaliwat kanan yung kuha. Pero dun sa folder ng file, hindi siya ganoon. Sabay pa rin siyang nagre-record ng video kapag pinasok mo yung folder. So ngayong gabi pala, ayan, kasama ko sa sakin yung bunso naming anak, paghatid sa asawa ko. Tsaka ang oras ngayon ay, ang oras na,
11:30 na ng gabi. Baka magtataka kayo, magtanong kayo bakit kailangan isama pa yung bata, no? Yan. Ang nangyari kasi kanina, hapon na siya nakatulog. Mga alas 4 na rin eh. Habang nasa baba kami. Tapos nagising siya mga mga 5:30 na. So alanganin na yung tulog niya, kaya nahirapan kaming patulogin kanina. Hindi naman pwedeng iwan dun sa panganay ko dahil yung panganay ko naantok-antok na rin kanina. Mamaya makatulugan niya, yung kapatid niya gising pa. Hulog pa sa kama. Ang nangyari kasi mga idol, yung napakagaling naming kasambahay umalis nang walang paalam. Itong January 4 lang. Parang ang usapan sana nila ng asawa ko kung makapaghintay siya na makahanap kami ng kasamang kapalit niya mga May, para at least kung may kapalit na pwede naman siyang magpaalam ng maayos. Walang paalam, biglang umalis ng madaling araw, alas 2. Natignan kasi nung asawa ko sa CCTV sa loob ng bahay kung umalis. Bali, nagpapaalam naman siya na gusto niya ng parang hanggang this year na lang siya, or nung last year na 2024, this year 2025 gusto niya nang umalis. Mag-aaral daw sana ulit. Sana nga mag-aaral, baka mamaya sumama lang sa jowa eh. Hindi natin alam kasi mga kausap naman yun sa cellphone. Lagi naman niyang hawak yung cellphone niya habang nagbabantay sa bata. Bali, yan lang, kwento ko lang kasi sa loob ng 13 years na yung panganay ko, may mga naging kasambahay na rin talaga kami na pasaway. May maayos din naman, hindi maayos kausap, no? So nung nagsisimula kaming mag-asawa, ang una namin naging kasama sa bahay si Ate Stin. Katulong namin siya, lalo na nung mga anak ng asawa ko. Kaya kasama namin na panganay ko. Tapos nagpaalam din siya kasi meron din siyang na iniindang sakit sa katawan niya, yung parang bigla raw na yung katawan niya, yung parang hindi niya makahawak ng mag-aalala siya baka mamaya mabitawan niya raw yung bata. Okay sana yun dahil si Ate Stin pinsang ko, talagang kadugo ko, talagang tiwalang-tiwala kami. Kaso dahil nga doon naghanap ulit kami ng kasama sa bahay. Tapos ang sunod namin kasama sa bahay parang relihiyosa ang dating. Mahaba magpalda, mahaba buhok. Tapos noon dahil parang malapit lang siya nakatira sa inuupahan namin dati, dahil dati wala pa kami sariling bahay, nangungupahan pa lang kami. Parang rest day niya, umalis. Tapos dapat babalik na siya, hindi siya nakabalik. Kinokontak namin, yun parang napainom daw. Nakainom kaya hindi nakapasok. Hindi naman namin siya pwedeng hintayin na gano'n na lang lagi ang mangyayari, no? So
So sumunod, nakahanap na naman kami ng ibang kapalit na kasambahay. Sumunod naman, kapatid ng kasama ko dati sa trabaho. Yung isa naman na yon, umalis din, walang paalam. Bale, doon sa inuupahan kasi namin dati, dahil panggabi kami pumasok, pareho kami may trabaho ng asawa ko kasi kailangan magtrabaho pareho. Pagka uwi sa bahay, kakain, tapos matutulog na kami. Gigising na kami mga 7, magpe-prepare na kami pagpasok. Paggising namin, yung anak namin si Ethan, yung panganay namin, siya na lang yung tao sa baba. Kasi silang dalawa lang sa baba eh. Nanonood sila ng mga Disney pa yung pinapanood dati nung anak ko eh. Yung mga bumili pa yung asawa ko ng mga CD para i-play yung parang paano magbigkas ng mga letters, mga alphabets, mga colors, ganyan. Tapos yung Mickey Mouse Club, yan. Pagbaba namin, yung anak ko iyak na ng iyak, wala nang kasama. Nung mga ganun pa namang buwan, nung bata pa yan ako, marunong na siyang sumampa sa crib. Talagang galit na galit yung asawa ko, mamaya sumampa yung panganay ko na walang kasama, mahulog sa crib. Sumunod namin na kasambahay, may nakuha naman kami. Ito sumunod na maayos, medyo maayos, no? Kasi una maayos si Ate Steve, yung dalawang sunod hindi maayos. Sumunod naman na maayos din, kaso nagpaalam siya na kailangan umuwi ng probinsya yata. Kailangan siya ng mga anak niya yata, tsaka ng asawa niya. Yun, hanggat di na siya nakabalik, no? Maayos sana yun eh, yung isa namin kasama. Tapos sumunod naman, minsan kinakausap namin yung isang kamag-anak ng asawa ko, si Ate Charing. Minsan siya yung magbantay sa bahay. Hanggang